ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga sitwasyon na saka pa lamang natin maunawaan ng lubos kapag tayo na mismo ang dumaraan dito. Kaya mahalaga na maging mapagpasensya tayo sa ating sarili at matuto mula sa mga aral na tinuturo sa atin ng buhay. Ikaw, kabarangay, ano ang pinakamahalagang aral sa buhay na natutuhan mo? Dear Papa Dudut, maganda at mapagpalang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako nga pala si Janet, 27 years old at taga Maynila. Panatiko na talaga ako ng Barangay Love Stories since 2022 nang minsan akong makapakinig ng isa sa mga istorya ninyo noong ako ay nasa Ukayan. Sa sobrang ang pagkahumaling ko sa pakikinig natagalan akong matapos sa pag-iikot. Simula noon ay hinanap ko na sa online ang inyong channel at nakikinig na rin po ako sa radyo kapag nasa office tuwing tanghali noong working pa ako. Tapos isang araw ay naisipan kong magpadala ng sulat sa inyo para ibahagi ang istorya ng pamilya namin. Simple lang naman ang pamilya na kinalakhan ko, Papa Dudut. Dalawa kaming magkapatid at ako ang panganay. Ang papa ko ay nagtatrabaho sa isang auto supply bilang salesman. Samantalang si mama naman ay may maliit na negosyo ng mga kakanin. Kung tatanungin ninyo ako kung kanino ako mas close sa mga magulang ko, ay masasabi ko na Papa's girl talaga ako, Papa Dudut. May sorpresa po ako sa inyo. Oh, ano yun, anak? Ito po. Tingnan niyo po tong report card ko, dali. Ay, patingin nga. Ang tataas naman ng mga marka mo, anak. Naku, oo nga, Janet. Ang galing-galing naman ng anak namin. Ginalingan ko po talaga para sa inyo ni Mama, pa. Para ipagmalaki niyo po ako. At sino namang may sabi na hindi ka namin pinagmamalaki, anak? Palagi nga kitang binibida sa mga katrabaho ko. Sabi ko, ang galing-galing at ang tali-talino ng mga anak ko. Lalo na yung panganay. Totoo ang mga sinabi ng tatay mo, anak. Proud na proud kami sa'yo. Salamat po, Mama, Papa. Pangako po, mas gagalingan ko pa po para mabigyan ko ng karangalan ng pamilya natin. Sige lang, anak, ha? Pero tandaan mo, ayos lang naman sabi ng papa mo kahit hindi sobrang kataasan ng makuha mong marka. Basta syempre, hindi ka bagsak sa klase. Ayaw naman namin na ma-pressure ka sa pag-aaral. Dapat balanse rin, anak, ha? May panahon kang mag-aral at meron din sa paglilibang. Oo, tama. Makinig ka sa nanay mo, anak. Tama ang mga sinabi niya. Basta, nandito lang kami para sumuporta sa'yo at sa kapatid mo, ha? Bilang tatay niyo, nakahanda akong gawin ang lahat. Mabigay ko lang ang mga pangangailangan ninyo. Lalo ka na, anak. Kasi malapit ka na rin magkolehiyo. Anak, may naisip ka na bang kurso na plano mong kuhanin? Gusto ko po sana may kinalaman sa computer. Kasi mukhang in demand po yun, Sigurado ka na ba dyan? Opo, pa. Sa ngayon, yun po ang gusto ko. Isang taon pa naman bago ka makapagtapos. Baka sakaling magbago pa ang isip mo, anak. Pero kung yan na talaga ang gusto mo, walang kaso sa amin ng papa mo. Susuportahan ka namin sa gusto mong marating. Salamat, Ma. Napakaswerte ko kasi kayo ang mga magulang ko. Kayakap nga po. Naglalambing na naman ang anak natin. Bakit? Bawal na po ba?
Sino may sabing bawal? Mananagot sa akin yan. Biro lang po, pa. Wala pong nagsabi. Halika, yakapin mo pa kami ng mama mo. Oo nga anak, halika. Baka kapag mas lumaki-laki ka pa hindi ka na maging ganito kalambing sa amin ng papa mo. Naku, hindi po mangyayari yun Sigurado ako na kahit matanda na ako, magkaroon man ako ng sariling pamilya, ganito pa rin ako sa inyo ni Papa. Lalo na kay Papa. Kasi simula pagkabata, close na po talaga kami. Oh, narinig mo yon, Evelyn. Close daw kami ni Janet. Ay oo na, kayo na ang mas close. Palibhasa'y magkamukha kayo magkaugali pa. Abay parang nga kayong pinagbiyak na bunga. Huwag na po kayo magtampo, Ma. Love ko pa rin naman po kayo Papa Dudut, napakabait at napakasipag ni Papa. Maswerte kami ng kapatid ko dahil siya ang tatay namin. Kumbaga, kahit na mahirap ang buhay at minsan ay kinakapos kami, ay alam namin na gagawin niya ang lahat. Maibigay lamang sa amin ang aming mga pangangailangan. Kaya nga, pinangako ko noon sa kanila ni Mama na magsisikap ako para makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho upang mabigyan sila ng magaan na buhay sa hinaharap. Pero hindi na nangyari yon dahil makalipas lamang ang ilang buwan ay namatay ang papa ko dahil sa brain aneurysm. Papa Dudut, sobrang biglaan ang mga pangyayari at wala sa amin ang nakapaghanda nito. Nasaan kayo? Pa, sandali lang naman Huwag niyo po akong iwanan. Janet, anak. Anak, gising. Nananaginip ka lang. Janet. Nasaan po si Papa? Napanaginipan ko kasi siya Tapos nagpapaalam siya sa panaginip ko. Hindi pa nga kami tapos mag-usap. Bigla na lang siyang nawala. Paulit-ulit ko siyang tinatawag pero di na siya nagpapakita. Anak, huminahon ka muna. Asan na po si Papa, Ma? Kailangan ko siyang makita. Kakausapin ko lang siya, Ma. Janet, anak. Wala na ang papa mo. Po? Paano wala? Nakalimutan mo na ba? Patay na siya. At kalilibing lang niya nung nakaraang araw. Hindi ba po patay ang papa ko? Buhay pa po siya, Ma. Sana nga. Sana nga buhay pa siya, anak. Sana nga ganun na lang talaga. Pero hindi, anak. Patay na siya. Biglaan ang pangyayari. Walang nag-akala sa atin. Pero bakit, Ma? Bakit ganun? Marami pa akong pangarap na hindi pa natutupad na ipinangako ko kay Papa. Natutuparin ko balang araw. Bakit kailangan niyang mawala agad sa atin? Anak, hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo. Yan din ang paulit-ulit kong tanong sa Panginoon. Kung bakit ang papa mo pa? Pero wala akong nakuhang sagot kundi katahimikan lang. Hindi ko pa po matanggap, Ma. Para sa akin, di pa patay si Papa. Mahirap din sa aking tanggapin na wala na ang papa mo, lalo na't araw-araw ko siyang kasama. At hanggang ngayon, Janet, hinahanap-hanap ko pa rin siya. Kaya lang wala na Ano pong wala? Wala na tayong magagawa. Hindi na siya mabubuhay para bumalik pa sa atin.
Sinasabi niya mang porket ganun nga kailangan agad nating tanggapin ang pagkawala niya. Kasasabi ko lang po na hindi ko pa nga matatanggap. Janet, uminahon ka lang anak. Hindi mo kailangan magtaas ng boses o magalit sa akin. Kasi kayo masyado kayong dyan. Akala niyo hindi ko nakikita na mabilis na kayong nakakausad sa pagkawala ni Papa? Nung nakaraang araw, nakita ko na nililigpit niyo na yung mga damit at gamit niya. Baka sa susunod malaman ko na lang na pinamigay niyo na yon o tinapon. Ha? Janet, hindi ko magagawang itapon o ipamigay ang mga damit at gamit ng tatay niyo. Tinatabi ko lang para hindi ko siya palaging naaalala kapag nakikita ko yun sa paligid ng bahay natin. Oh, edi sinabi niyo rin ang totoo. Pinaganda niyo lang. Pero ang punto, ayaw niyo na talagang maalala si Papa. Anak, hindi sa ganun. Hindi niyo mababago ang isip ko, Ma. Buti pa, lumabas na po muna kayo ng kwarto. Iwan niyo muna ako kasi gusto kong mapag-isa. Janet! Please, Ma. Huwag na po kayong makulit. Papa Dudut nanginginig at nangihina ang buo kong katawan ng mga panahong yon. Hindi matanggap ng loob ko na wala na ang isa sa mga pinakamahalaga at pinakamamahal kong tao sa mundo. Pakiwari ko ay nabali ang isang pakpako na tumutulong sa aking makalipad nang dahil sa pagkawala ng tatay ko. Noong nilibing siya ay hindi ko pa rin magawang tanggapin na yun na ang huling sandali na makikita ko siya, Papa Dudut. Sobrang sakit at hirap mawala ng magulang lalo na at malapit kami sa isa't isa ni Papa. Wala na ako mapagkwentuhan tungkol sa mga crush ko o di kaya naman ay makakabiruan tuwing umaga habang sabay kaming nagkakape bago umalis ng bahay. Wala na rin yung tao na palagi kong minamasahe ang mga binti simula pa lamang noong bata pa ako. Wala na si Papa. Inagaw na sa amin ang kamatayan. Wala na ang haligi ng aming tahanan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang sabi ng mga matatanda, pagkatapos daw ng libing ang pinakamahirap na sandali kapag namatayan tayo ng mahal sa buhay. Kapag wala ng ingay at wala na ring mga bisita dahil bumalik na sila sa kani-kanilang mga buhay. Hindi ka na rin noon masyadong abala kaya naman mas mabibigyan mo na ng panahon ng pagluluksa. Ang mabuhay sa mundo na hindi nakasama ang mga namayapa nating pamilya o kaibigan ang pinaka nakakaubos sa lahat. Araw-gabi, Papa Dudut, akong nakikipagbuno sa kalungkutan ng biglang paglisa ng papa ko. Umiiyak ako, nagagalit at kwene-question ang Diyos. Kung bakit sa dinami-rami ng mga masasamang tao sa mundo ang tatay ko pa ang kinuha niya. Alam ko naman na namamatay ang tao, na may hangganan ang buhay natin sa mundo pero walang nakakapaghanda sa biglaan, lalo na at wala rin namang indikasyon o palatandaan. Mabilis na lumipas ang isang taon, hirap pa rin akong makausad, Papa Dudut. Ma, parang napapansin ko. Sunod-sunod yata yung chat ng kausap mo ah. Sino yan? Kaibigan mo? Ha? Ay, parang ganun na nga, anak. Anong parang ganun? Sige na ma, sabihin mo na. Si Tita Grace ba yan? O baka si Tita Alma? O yung mga high school BFF mo?
Ay nako, hindi. Mga busy yun sa kanilang mga buhay. Ibig sabihin, may iba kayong kinakausap sa chat bukod sa mga kaibigan nyo? Kamag-anak po natin? Hindi rin, anak. Sino po? Sa tuwing nakikita ko kasi kayo nakausap yung tao na yan panay ang ngiti at tawa nyo. Na para bang may masaya kayong pinag-uusapan? Nakakapagtaka lang po kasi. Dahil hindi naman kayo pala gamit ng cellphone nun Tapos mga kaibigan o di kaya kamag-anak lang natin ang kinakausap nyo. Anak, ano kasi, ang totoo niyan, hindi nyo kilala ng kapatid mo yung kinakausap ko ngayon Pero, Teddy ang pangalan niya. Sinong Teddy yan, ma? Ay, nakilala ko siya doon sa Bible study na ina-attendan ko nung nakaraang linggo, anak. Pareho na pala kaming walang asawa, tapos Ano? Nagdesisyon kayo na kayo na lang dalawa? Janet, hindi totoo yan. O, edi sige. Sabihin natin na hindi pa. Na wala pa sa ganun. Pero sa palagay ko mukhang nagkakamabutihan na kayo Mabuting tao si Teddy. Wala po akong pakialam. Kasi anong gusto niyong sabihin? Ha? Na porke mabuti siyang tao, ayos na sa amin na maging kayo? At hindi rin porke wala na siyang asawa, papayag na kami ng kapatid ko na ipagpalit niyo si Papa sa kanya. Janet, magkaibigan lang naman kami ni Teddy. May magkaibigan ba na araw-gabi kung mag-usap? Ma, wag niyo na nga po akong gawing tanga. Baka akala niyo pinanganak ako kahapon, ha? Anak, ang akin lang naman, wag mo agad bigyan ng kulay ang kung ano mang namamagitan sa amin ni Teddy. At wag mo rin sanang pag-isipan ng masama. Mabuting tao si Teddy. At saka hindi ibig sabihin na nakikipag-usap ako sa kanya pinagpapalit ko na sa ibang tatay ninyo. Kung ayaw niyo na isipin ko na pinagpapalit niyo si Papa, edi tigil-tigilan niyo ang pakikipag-usap sa Teddy na yan. At kung sino mang lalaki, ma? Isang taon pa nga lang wala si Papa, pero naghahanap na kayo ng iba? Hindi niyo ba talaga kaya na wala kayong lalaki na kinakausap? Janet, yung bibig mo ha? Baka nakakalimutan mo, nanay mo pa rin ako. Dapat marunong ka pa rin rumispeto sa akin. Madali lang naman po yun Kung marunong din sana kayong rumispeto sa mga alaala ni Papa. Hirap sa inyo ang bilis ninyong nakausad. Samantalang kami ng kapatid ko, lalo na ako, hanggang ngayon hindi pa rin matanggap na iniwan na tayo ni Papa. Ewan ko sa inyo, ma. Pag hindi niyo tinigil yung pakikipag-usap sa Teddy na yan, mabuti pa, magkalimutan na tayo. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala sa ginawa ng mama ko. Isang taon pa lamang simula nang mamatay si Papa pero tila nakikipagmabutihan na siya sa ibang lalaki. At kahit na tinatanggi niya yon, kaya siya magkaibigan lamang sila at wala pang namamagitan sa kanila ay masakit pa ring isipin na may bago na sa buhay ni Mama. Simula noon ay naging malamig na ang pakikitungo ko sa kanya at pagkahalong tampo at inis ang nangingibabaw sa akin. Nakita ko naman na gumagawa ng paraan si Mama upang magkaayos muli kami pero ako yung hirap na magpatawad. Kung madalas na akong umiiyak dahil sa nami-miss ko si Papa, mas lalo lamang dumalas dahil nga sa mga pinaggagawa ng nanay ko. Magkaharap lang tayo! Naririnig kita at hindi mo ako kailangan sigawan. Paano hindi ako sisigaw? Naabutan ko lang naman dito sa pamamahay natin ang lalaki na yon. May pangalan yung tao. At wag na wag mo siyang tatawagin ng ganyan. Matuto kang gumalang, Janet, ha? Hindi namin kayo pinalaking bastos ng tatay niyo. Paano ko siya igagalang? Wala man lang siyang pasabi na pupunta siya rito sa bahay natin, ma. Bigla na lang maaabutan ko siya pagdating ko galing school. Tapos akala mo kung sinong umasta na para bang dito na talaga siya nakatira sa atin? Bakit? Ako ang nagpapunta kay Teddy dito. At saka, anong parang kung sinong umasta ang sinasabi mo, ha? Walang ginagawang masama yung tao sa'yo. Ikaw nga ang bigla na lang nagalit at nambastos sa kanya pagdating mo Aba, Janet naman. Panay bida pa naman ako kay Teddy na mababait ang mga anak ko.
Lalo ka na kahit na ayaw mo na nagkakamabutihan kami! Eh di namin yun na nga ang totoo. Diba, Ma? Sinabihan ko na kayo noon na pag hindi nyo tinigilan ng pakikipag-usap sa Teddy na yon, eh magkalimutan na lang tayo. Anak, pwede pakinggan mo muna ako? Nakikiusap ako sa'yo. Magpapaliwanag ako. O sige, Ma. Makikinig ako. Pero siguraduhin nyo lang na makukumbinsin nyo ako sa sasabihin nyo. Sinubukan ko naman, anak. Sinubukan ko na putulin ang ugnayan namin ni Teddy. Sinubukan ko na layuan siya. Sinabi ko sa kanyang rason ko. Naunawaan niya, pero ako na mismo tong hindi kaya. At katulad nga ng sinabi ko sa'yo, mabait na tao si Teddy. Sinusuportahan niya ako. Naranasan din niya yun nung nawalan siya ng minamahal sa buhay nung pumanaw ang misis niya. Bakit? Ha? Hindi nyo ba kayang umusad nang hindi nangangailangan ng tulong mula sa ibang tao? Lalong-lalo na sa Teddy na yon, Ma. Hindi naman sa hindi kaya, anak. Pero nahihirapan din kasi ako. Ang sabihin nyo, hindi nyo na talaga mahal si Papa. Kasi kung mahal nyo siya, hindi nyo siya ipagpapalit sa iba. Hindi kayo kakausap ng ibang lalaki at hindi kayo makikipagmabutihan doon ng ganyan kabilis. Janet, mahal ko ang papa mo at hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin siya. Kaya lang may mga bagay na hindi ko na kayang gawin nung nawala siya. Katulad na lang ng magpatuloy at magpakadanay sa inyo ng kapatid mo. Kaya nga malaking tulong ang suporta ni Teddy na nakakausap ko siya palagi dahil nagkakaintindihan kami. Oo, aaminin ko. Nagugustuhan ko na si Teddy at wala namang masama doon dahil pareho na kaming walang asawa. Pero hindi naman kami nagmamadali, anak. Inuunti-unti namin ang lahat para matanggap kami ng mga anak namin. Dahil katulad mo hindi pa rin handa yung mga anak ni Teddy na magkaroon siya ng iba bukod sa mama nila. Eh di sana, dun pa lang hindi nyo na tinuloy, di ba? Sana inisip nyo muna kami ng mga anak nyo. Sa lagay pala kayo masaya na. Tapos kami nagdurusa pa dahil sa pagkawala ng isa pa naming magulang. Eh makasarili pala talaga kayo, Ma. O diba, sige. Mukhang di naman kita mapipigilan sa pakikipaglapit mo sa Teddy na yun. Pwede go! Magsama na kayo! Magkalimutan na tayo! Papa Dudut, gulat na gulat ako nang makita ko ang lalaki na nakakamabutihan ng nanay ko sa mismong pamamahay namin. At mas lalo akong nagulat nang malaman ko na hindi pala nila tuluyang tinapos ang pagkakaibigan nila. Hindi rin naman ako tanga para hindi maisip na malalim na yon. At kahit na anong usap at pakiusap ng mama ko, ay hindi ko na siya pinakinggan, Papa Dudut. Sobrang kinamumuhian ko siya up to the point na nakapagsalita na ako ng masakit at nagdesisyon na lumaya sa bahay namin. Noong una hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero agad kong kinausap at pinakiusapan ang kaibigan ko kung maaari akong tumuloy sa kanila. Buti at pumayag naman. Tawag ng tawag ang mama ko at marami na rin siyang text at chat sa akin. Pero lahat ng yon ay hindi ko pinansin. Katulad ng pambabaliwala niya sa aking damdamin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, wala pa talaga akong balak umuwi noon sa amin. Makalipas ang 5 araw na pananatili sa bahay ng kaibigan ko. Pero nahihiya na akong makipisan sa kanila. Kaya nga plinano ko noong mamasukan ng trabaho habang nag-aaral para makapag-ipon ng pera at makapagrenta ng maliit na kwarto. Bagaman natatakot, desidido na akong makapagbukod. Pero hindi na nangyari yon matapos akong balitaan ng kapatid kong si Jerry ng tungkol sa kalagayan ng mama namin. Nagkasakit daw ito ng malala dahil sa labis na pag-aalala at sa kakaisip sa akin, Papa Dudut. Siyempre nakonsensya ako at naawa sa nanay ko.
Hindi pa naman kasing tigas noon ng bato ang puso ko. Nakaramdam din ako ng takot na baka mawala pa sa amin ang kaisa-isang magulang na meron kami. Kaya umuwi kaagad ako noon sa bahay para makita ang mama ko. Ma, kumusta na po kayo? Eto, mabuti naman anak. At mas bumuti nung nakita na kita. Saan ka ba nagpunta, Janet? Kung saan kita hinanap, anak. Hindi kita makita kaya takot na takot ako. Halos mabaliw ako kakaisip na baka may nangyaring masama sa'yo at tuluyan ka nang mawala sa akin katulad ng pagkawala ng papa niyo. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam sino lalapitan para magpatulong, anak. Ma, sorry po. Hindi ko po intensyon na mangyari lahat ng to. Siguro, masyado lang din pong magulo ang isip ko na mas pinangibabawan ng nararamdaman ko. Kaya nagawa ko ang bagay na yun. Pero maniwala kayo, hindi ko naman gusto na magkasakit kayo eh. Sa katunayan, alalang-alala ako sa inyo nung nalaman ko ang nangyari. Kaya nagmadali talaga ako na umuwi rito sa bahay natin. Hindi mo namang kasalanan kung bakit ako nagkasakit, Janet. Wala kang kasalanan. At saka, may rason naman yung pag-alis mo rito sa bahay natin at kung bakit ka nagalit. Napagtanto ko na ako talaga may kasalanan sa nangyari dahil mas inuna kong intindihin ang sarili ko kaysa pagtuunan kayo ng pansin ng kapatid mo. Pare-pareho tayong nagluluksa sa pagkawala ng papa niyo. Pero mas naging mahina ako. Kaya patawarin mo ako, anak. Tapos na po yun, Ma. Wala na po sa akin yun. Dahil ang importante at gusto ko na lang mangyari ay gumaling kayo ngayon. Baka po kasi hindi na namin kayanin ng kapatid ko. Kung may mangyari pang masama sa inyo eh. Nawala na nga po si Papa. Pati ba naman kayo kukunin sa amin? Kaya nga pinipilit kong lumaban pa, anak. Kinakaya ko na manatiling buhay, matino at malakas kahit na iniwan ako ng papa niyo, ng lalaking pinakamamahal ko. Para mas maalagaan ko pa kayo ng kapatid mo at magampanan ng pagiging nanay sa inyo ng mas mahaba-haba pang panahon. Mabuti na lang, Ten, at naandyan si Teddy para tulungan ako. Sa katunayan, siya at ang kapatid mo ang nag-aalaga sa akin. Pero mas madalas na siyang kasama ko rito sa bahay kapag nasa eskwelahan ng kapatid mo. Nakwento nga po sa akin ni Jerry na mabait at maalaga raw po siya, Ma. Kaya nga nung nakita ko siya kanina dito sa bahay hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Nahihiya kasi ako sa naging asal ko sa kanya nung nakaraan, sa pagpapalaya sa kanya sa bahay, at sa pambabastos sa kanya. Di ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya, Ma. Papa Dudut, nasaktan ako ng husto para sa nanay ko dahil masyado akong nakatuon lamang sa sarili kong sakit. Hindi ko na nakita na dumanas din siya ng matinding hirap, lungkot at pangungulila dahil asawa niyang nawala. Hindi madali yon, kaya naman malaking bagay na makahanap siya ng suporta sa ibang tao, lalo na at hindi niya yon makuha sa amin dahil nga sa pare-pareho kaming lugmok at nagluluksa.
Kaya naman mas naunawaan ko ang nanay ko at simula ng araw na yon ay sinantabi ko na ang galit sa kanya. Nagtatampo pa rin ako pero hindi ko na pinalawig pa. Mabait din naman si Uncle Teddy at kita ko na sincero siya sa pag-aalaga sa mama ko at masaya ako na makitang masaya na ulit ang nanay namin. Mabilis nga na lumipas ang maraming taon, nagkaroon na kami ng kapatid ko ng sari-sariling pamilya. Dumating sa punto na kailangan na namin bumukod at panatag ang puso ko dahil merong katuwang at kasama sa bahay ang mama namin. Ma, kumusta naman po kayo rito sa bahay natin? Ayos lang po ba kayo o baka naman nalulungkot kayo, ha? Pasensya na po ha. Ngayon lang kami nakadalaw ng mga anak ko kasi busy talaga kami ni Hubby sa trabaho eh. Nako, walang problema doon. At saka, naiintindihan ko naman na abala kayo mag-asawa. Masaya ako na nakadalaw kayo ng mga apo ko rito sa bahay. At tungkol naman sa akin ayos lang ako anak. Malusog ang pangangatawan ko, wala akong sakit. At hindi rin ako malungkot dahil madalas pinatatawa at inaalagaan ako ng Uncle Teddy ninyo. Malaking bagay po talaga na nakakasama niyo si Uncle Teddy. At malaki rin po ang tiwala namin sa kanya ni Jerry na aalagaan niya kayo, Ma. Kaya nga anak, salamat dahil inunawa niyo ng kapatid mong nararamdaman at pinanggagalingan ko noong araw. Salamat sa suporta na binigay niyo sa amin ni Teddy. Opo, Ma. Wala pong anuman. Tsaka nakita namin ni Jerry na mabuting tao si Uncle Teddy. Katulad niyo ni Papa. Kaya naman masaya kami na nagkakilala kayo. Aaminin ko na hindi ko agad naunawaan yung nararamdaman niyo nung araw. Na porke nagkaroon na kayo ng bagong karelasyon tuluyan niyo nang kinalimutan si Papa. Hindi pala ganun yun. Naging sarado ang puso at isip ko sa pagtanggap ng realidad dahil nga nakatali pa rin ako sa alaala ni Papa at ng pamilya natin nung nabubuhay pa siya. Janet, anak, naiintindihan ko naman. Mali ko rin kasi pinilit kita agad, kayo ng kapatid mo, na unawain ang anumang namamagitan sa amin ni Teddy. Wala na po yun, Ma. Na-realize ko, wala namang timeline ng pag-move on Merong iba na nakakausad agad. Meron ding inaabot ng mahabang panahon. Pero yung mga nakakausad agad, hindi naman talaga sila lumilimot Katulad nyo. Alam ko po na ramdam ko na mahal nyo pa rin si Papa. Katulad ng pagmamahal namin ni Jerry sa kanya. Pero iba kasi pag asawa o kapareho mo na yung nawala. Andun yung labis na pangungulila, yung lungkot at pagdurusa pag nawala sila sa piling mo. Lalo na, sanay ka na palagi mo silang kasama at kausap. Iba yun sa pakiramdam na mawalan ng magulang. Nasasabi ko to kasi, ayun, meron na nga rin akong asawa. Mas lalo ko kayong naintindihan ni Uncle Teddy kung humanap kayo ng makakatuwang sa buhay para malagpasan ang kalungkutan na yun, Ma. Meron po kasing iba na hindi kinakaya Kaya nga sumusunod sila agad sa mga namayapa nilang asawa. Salamat po kasi kinaya ninyo, Mama. Papa Dudut, hindi naman natatapos ang pagiging magulang ng isang nanay pag naghanap siya ng makakatuwang sa buhay matapos niyang mawalan ng asawa. Basta mabuting tao, mapagmahal sa mga anak at marunong mag-alaga, ang tao na makikilala niya ay walang problema po yon. Meron din kasi silang damdamin at sariling desisyon na kailangan nating unawain. At yun nga ang ginawa ko nang magkaroon ng panibagong kasama sa buhay ang mama ko.
Mahal na mahal ko ang papa namin at hanggang ngayon ay labis pa rin akong nangungulila sa pagkawala niya. Marami po akong pagsisisi noong araw. Mga bagay na sana'y ginawa ko at sinabi ko noon kay Papa kung alam ko lang na mawawala siya sa amin ng maaga. Pero dahil nga sa hindi ko na rin maibabalik ang nakaraan, pinili kong umusad na lamang sa kasalukuyan. May dahilan kung bakit dalawang ating magulang. Kaya nga pilit kaming bumabawi ni Jerry sa mama namin ngayon na kasama pa namin. Araw-araw naming pinaparamdam sa kanya kung gaano namin siya kamahal. Maraming salamat po Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Number 1 po kayo sa aming puso. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Janet. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.